Hello, what's up guys? Welcome ulit sa ating channel. Ngayong araw, mag-share ako ng mga experiences ko and then ideas na rin dito sa battery ko na unang binili. Ito yung AGM type at ano siya guys, lead acid, merong 38 amps hour na naka 12 volts na. So medyo may kabigatan talaga pag lead acid batteries. Pero sa mga expert po dyan, no, and then professional na pagdating sa mga ganitong klaseng content, so, correct me if I'm wrong sa comment section. Willing naman ako na mas matuto pa and then magkaroon ng ideas galing sa inyo. Pero bago yan, kung bago ka lang sa YouTube na ito, I mean sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para naman updated ka kung meron akong mga latest upload. So ngayon, let's go! Ito yung battery ko na ginamit sa solar setup at nagamit ko siya almost 6 months before ako nagkaroon ng mga LiPo4 batteries. And then, nakapagpahinga na siya ngayon, so naka-display na lang dyan. And then, ginagamit ko na lang for demonstration sa aking TikTok account. Yan. And then, guys, so 38 amps siya, no? Ito pala yung may tinatawag na gel battery. Siya yung kadalasang ginagamit sa mga e-bike kasi ang gel battery or AGM is high internal resistance. Ibig sabihin, vibration resistance siya. Meron siyang vibration resistance. Kaya kadalasan ginagamit siya sa mga e-bike. Ngayon, ang pinagkaiba niya sa lead acid, tutungo tayo sa difference pagdating sa kanilang dalawa. So, lead acid, yun yung gumagamit ng liquid or sulfuric acid, samantalang ito is gel form. Yan. Yun yung pinagkaiba nila. Ang lead acid, typical na lead acid ginagamit sa mga motor is meron siyang low resistance pero meron namang high current output. Ibig sabihin, kaya niya suitable siya para sa mga engine starting. Pero pag ganitong klaseng gel battery is hindi ganun ka recommended para doon. So, pang e-bike lang talaga siya. And then, pagdating naman sa solar setup, kung gusto niyo gumamit ng ganito sa mga solar setup nyo, AGM type, maganda to kasi meron siyang deep cycle. Pero yung kanyang current output is low. Yun guys Magamit siya ng pang matagalan, pero yung kailangan doon is recommended ng low current output. Ibig sabihin, gumamit lang kayo ng mahihinang current sa paggamit ng battery na to. So, ang battery pala na to guys, is merong tinatawag na DOD or depth of discharge. So, yung ganitong klaseng mga batteries, lead acid, yan, silang dalawa, kahit AGM man yan, is meron lamang 50% DOD. Although, mas matagal tong AGM guys pagdating sa mga ganyang klaseng setup para sa solar. Kasi nga, ano to guys, parang nabansagan na deep cycle. Pero yun nga, may 50% DOD, kailangan na nating magtira ng 50% nito. So, ang ganito guys is umaabot sang charging current nito lang sa 14.2. Hindi ako magkakamali kasi yun yung gamit ko na voltage sa solar setup ko. Dati, yung ito pa yung aking battery. Ngayon naman, kapag 50% DOD, paano nga ba malaman yon? Kadalasan guys, ang fully charged nito or kapag naka-rest na, nasa 13 volts na lang. Although 14 volts yung kanyang charging current, I mean voltage, is bumababa siya ng 13 volts. So 13.3, ganyan. And then, paano malaman yung 50% nito? So napakadali lang guys. Meron akong ilalagay dito sa screen na voltage chart ng battery na to. And then pwede nyo maging guide kung meron kayong ganitong klase mga battery para mas mapatagal yung buhay ng battery nyo ganito. Kapag sinusunod natin yung ganitong klaseng paggamit, nasa 50% DOD, 50% lang yung gagamitin, is may chance na mas tatagal and gaganda pa yung performance ng battery nyo sa katagalan. Pero hindi natin siya pwede i-compare sa LiPo4. Yan, mapapansin nyo, meron tayong mga LiPo4 battery sa likod. Matataas yung, ano yan guys? Anong tawag doon? Nasa 80% ang depth of discharge ng isang LiPo4 batteries compare mo dito. Mas mahal lang talaga ang LiPo4. So, ito pala yung ating battery, no? Ayan, medyo may kabigatan. So, compare natin sa LiPo4 yung bigat nito, guys. Parang doble o triple pa minsan. At yun lang, guys. Yun lang ang ano natin ngayon. I-share ko sa inyo. So, sorry kung nasayang ko yung oras nyo. Pero yun lang. At kung bago ka ulit,
consider subscribe and don't forget to click the notification bell. So, para matulungan mo na rin ako. God bless.